As a chef, meron akong universal dough recipe. We've shared it with you guys nung nasa Den & Jeans tayo, kung saan gumawa tayo ng Neapolitan pizza. And I'm basically going to do the same dough, pero this time, imbes na open-faced, kagaya ng pizza, gagawa tayo ng parang sandwich, calzone. Yung filling natin, isa sa mga components yon, and of course, yung sauce, yung ating filling, this is optional. Pero dahil napakaganda ng pugon ng Vilelas Farm, i-maximize ko lang siya. Ipi-pre-cook ko siya doon sa loob ng oven with our tomatoes. Pasok lang natin sa oven. Now, for our dough, we're also going to add our yeast. So, yung dough natin, kung mapapansin ninyo, hinaluan ko lang siya ng yeast, ng tubig. Pero in fact, kailangan mo pang lagyan ito ng salt. Ang ginagawa ko, hinuhuli ko talaga yung salt. Bakit? Ang tendency kasi niyan is nagiging maganit masyado. So, sa dulo ko talaga siya nilalagay or sinisison para at least nakapag-hydrate na ng maayos yung ating dough. By doing that, mas madali siyang ma-manipulate. Okay? So we're just going to rest this hanggang dumoble siya. Woo! So, okay na yung ating oven-roasted na tomatoes, which we will use sa ating sauce para sa ating calzone. Filling natin yung bacon, caramelize na rin yung top. Pwede na natin siyang i-fill. Para mas mabilis yung pagluto natin, mas evenly distributed, at least dun sa baba, gagamit tayo ng pizza stone. So ito na yung ating dough. Pogi, di ba? Ang ganda nung pagka-rice niya. And then i-deflate lang natin yan to shape. So you can use olive oil para i-handle yung ating basang dough. So I'm also gonna apply here on the surface para hindi siya dumikit. So, i-shape lang natin to into 4 portions or probably 5. Maraming mga kaluluwang nag-aantay dyan sa gilid ko kaya. Baka 6. Hayaan lang natin itong mag-rest for 15 to 30 minutes. Hayaan lang natin na mag-relax yung gluten na binuo natin by forming or shaping it. And for the sauce, since meron tayong fresh tomatoes na pinasok natin sa oven, nag-caramelize na rin yan, yan lang yung kailangan mo para gumawa ng isang masarap at solid na sauce para sa ating calzone. So we have our immersion blender, tomatoes, fresh garlic. So yung residual heat na meron doon sa ating tomatoes somehow would slightly cook yung ating garlic. And we're just going to add some basil oil. Or if you have fresh basil, pwede nyo rin sama na lang. And then we blitz. Pinch of salt. Ganun lang kasimple. In less than 5 minutes, meron na tayong dip or sauce para sa ating calzone. We're just gonna portion yung ating cheese. So we have here cheddar. Pwede nyong i-grate, definitely. Ating mozzarella. For this, mas-strip ko siya ng grated. So we're choosing different bits and sizes ng ating cheese para lang din somehow texture doon sa ating filling. And finally, we fill it up. Bacon, yung ating cheddar, mozzarella, and then we just fold. I-overlap lang natin yan. You can shape this ng trip ninyo, but basically just clipping it together or clamping it together is the usual style. Ako naman, fino-fold ko lang siya. Yo! Oh!
Uy, sisipag ng mga katrabaho ko talaga, oh. Merienda muna kayo dyan. Yan na ba yun? Yes, sir. Muusok-usok pa. Orget, nalo. We're just marveling on yung development ng crust, yung crumb natin. For you to have this kind of end product, kailangan talagang nasa 700 to 1,000 degrees inaabot yung oven para masarap na masarap siya. Japanese food ba ang cravings mo ngayon? Isang quick and easy Japanese dish ang ibibida sa atin ni Sparkle artist Maika Kimochi for your plate. Hello mga Ka-Food Explorers! Today I am going to teach you on how to cook oyakodon. Growing up po, sobrang mahilig po talaga ako sa Japanese food. Lagi po kami nilulutuan ng dad ko. So, yung dad ko po, hindi po kasi siya, ayaw niya nagtatagal sa kitchen. So, gusto niya, kapag magluluto, lagi mabilis. Tapos, lagi niya po niluluto sa amin, mga katsudon, oyakodon. Isa siya sa mga parang soul food ng mga tao doon sa Japan po. And talagang, pagka gusto ko talagang kumain ng something easy and quick, yun po talaga niluluto ko. So, we have here is our chicken thighs. On how I make it po is, we're just gonna pat lang po ng tissue. Tapos, ikakat lang po natin sila ng cubes. So, ang next po natin gagawin ay slice po tayo ng ating white onions. Yung family ko po talaga, history po ng mga chefs. So, yung lolo ko po, nag-chef po sa barko. Hanggang sa bata pa lang po ako, trabaho ko na maggayat. Tapos magsaing, mag-peel ng carrots, lahat po. Hanggang sa nadala ko po yun nung nag-Japan ako. Tapos, I was lucky enough to be managing a restaurant po doon. So, I worked sa restaurant po ng 4 years. I-prepare na din po natin yung egg yolks. So, isa-separate lang po natin yung egg white tsaka yung yolk. Kasi we'll be using it later po sa toppings natin. I-whisk lang din po natin yung ating eggs. Kahit hindi po super halong-halo. Then we're gonna start na po sa pagluto. So, i-combine lang po natin ang ating mga ingredients dito. Naka-prepared na po ang ating soy sauce, tapos ang ating mirin, at saka ang ating sugar. So, mag-a-add din po tayo ng ginawa nating stock dito. Ayan. We're gonna put na din po yung ating ginayat na chicken thighs. Tapos, pang-last na po natin din ilalagay yung ating ginayat na sibuyas. Ngayon, lulutuin na natin yung oyakodon. Ang ginagawa ko kasi, para maluto sila, ipiflip ko sila later kapag Tapos, pinaghihiwalay-hiwalay ko muna para hindi sila nakakumpul sa isang place. So, quick trivia lang, guys. So, ang meaning kasi ng oyakodon is mother and son. So, coming from the word itself, mother is yung oyat, ko is yung anak. So, mother and son. That's how it was made. Feel ko sobrang kahit sino kaya magluto nito. Even yung little sister ko kaya magluto. Tapos, pag we're almost halfway through na, then natin i-add yung ating onions. So, takpan lang natin siya for mga 2 minutes. Pipitas na tayo ng ating parsley na naka-prepare na dito sa gilid. So, yan. No need to cut it na ng super nipis kasi pwede naman natin siyang ilagay ng as-is. Okay. So, since naging okay na yung ating chicken, naluto na siya all the way through, ang gagawin ko na lang is ang ating last step, which is to add the egg. Yan. Tatakpan ko lang siya ng very, very slight. Hanggang maluto lang po yung egg. So yan, okay na po ang ating oyakodon. Diba? Super bilis lang po talagang gawin. Egg yolk po, guys. Lalagay lang natin siya dito. And luto na po ang ating oyakodon.
Okay, nandito na tayo sa pinaka-mas exciting na part, taste test. Tingnan natin kung masarap ba ang luto natin. Para akong bumalik ng Japan, ganun yung lasa. Like, sobrang on point, on the spot lahat. Iba talaga kapag like, mainit mo pa siyang kakainin. Kasi super bilis lang kasi natin siya niluto, di ba guys? So, super sarap din. Kahit mabilis, super sarap. Basta kakanin, patok yan sa ating mga Pinoy. Mapamerienda, dessert, o kahit handa sa mga espesyal na selebrasyon, may kakanin na siguradong babagay sa okasyon. Marami na rin tayong food adventure na nagbida sa iba't ibang uri ng kakanin sa mga bayan sa probinsyang nabisita natin. At latest addition sa mga yan, itong food spot na ito sa Marikina kung saan maaari mong ma-experience makulay na kultura ng mga tausog sa pamamagitan ng kanilang masarap na kakanin, ang Putli Mandi. Hi Food Explorers! Hailey here! I'm back again and ngayon naman kasama ko si Miss Shelo para tuluan tayong gumawa ng Putli Mandi. Putli Mandi. Ayan, para sa mga hindi po nakakaalam, Miss Shelo, ano po ba yung Putli Mandi? Ang Putli Mandi ay isang espesyal na rice cake delicacy ng mga tausug of Sul de Sulu Archipelago in Mindanao. Okay. So ang una nating gagawin ay yung palaman ng Putli Mandi. Ang tawag dito ay hinti. Hinti. Ayan. Ito ay minatamis na nyog Nyog. or bukayo. So ang una nating gagawin, we will caramelize itong brown sugar. Okay. Bingbing cat, first of all, ang bing sa bingbing cat ay palayaw ng husband ko na si Juan Sajid Imaw. Isang tanyag na skulptor na kilala sa mga public artworks niya, makikita sa buong Pilipinas. Cat naman dahil unang-una, mahilig kami sa cats. Na-in-love ako sa tausug delicacy na Putli Mandi dahil unang-una, yung appearance niya. Visually, it's really beautiful. Pangalawa, yung taste. So sabi ko nga sa husband ko, love at first bite. So ngayon po Lagyan natin ng konting water para lang tulungan siya na mag-caramelize. Okay. pa. So guys, for sure, alam naman nating lahat kung ano yung amoy ng linulutong asukal, di ba? Kasi familiar tayo sa amoy na ito sa banana Q, sa kamote Q, ganyan, turon. So, ganun na ganun yung naamoy ko dito. Yeah, caramelize Yes, natin. caramelized sugar. Yeah, and then we'll have to put itong grated na nyog. Okay, after 2 hours ng constant na paghahalo ng ating hinti or minatamis na nyog, ito na yon, pero kinailangan natin ilagay sa freezer para mas madali siyang i-handle at i-mold para ilagay sa ating kakanin. Okay, ang susunod natin gagawin ay yung mismong dough ng Putli Mandi. We will put our glutinous rice flour or malagkit. Malagkit. Okay. Ano After nang the flour, ilalagay natin? lalagyan natin ng, this is already a mixture of water and violet food color. okay. Ang ibig sabihin ng Putli Mandi, Putli means prinsesa, Mandi means to bathe or to shower. So pag translate mo siya, it directly translates sa naliligong prinsesa. So natuwa ako doon nung nalaman ko. Apart from yung taste niya and appearance, nagustuhan ko yung pangalan Okay, tama. ng kakanin na ito. Kasi it makes you feel special. Para kang royalty, di ba? Pag kumakain ka ng Putli Mandi. Ayan, dahil mukha po siyang dry, mag-a-add tayo ng water. Kailangan mag-add ng water. So, slowly lang magdagdag tayo ng water hanggang ma-achieve natin yung consistency na clay. Parang clay siya. Para kang naglalaro ng clay. Yes po. Actually, nakaka-enjoy siyang gawin, guys. Okay, so ngayon, maganda na yung consistency ng dough ni Hailey para na siyang clay. Yes. So, ready na yan. Ready na yan para
gawin nating putli mandi na balls. So, gagawa na tayo ng mga glutinous rice cake balls. So, pipipiin natin yun. Papipitpitin natin. Parang ganito lang, para lang maipasok natin yung filling. Okay, so, and then, para kang nag-wrap na Dumpling. Dumpling, Siomai. tama. Tama po. Okay. Maganda ba yung pagka-roll mo, Yes Hailey? po. I think I Perfect. perfected it. Wow! So, after po nito, So, after nito, pwede na natin idiretso sa kumukulong tubig. Pero kung hindi pa siya kumukulo, habang naghihintay, pwede nyo rin ilagay sa mga photo molder. ngayon po, saan po natin siya ilalagay? Ano po Dito ito? sa boiling water, nilagyan ko lang siya ng kaunting oil para lang hindi magdikit-dikit. Okay, after mga 5 to 8 minutes, makikita nyo na aangat ang putli mandi. Ibig sabihin nito ay luto na siya. Hailey, ikaw na mag-ahon. I think ready na. Nakita ko na yung nakalutang na mga sila. balls, purple balls. Ayan. Kailangan po, idiretso agad siya dito. Yes, habang mainit pa, kailangan po natin i-coat ang putli mandi sa freshly grated na nyog. Ayan. Yan, para kumapit So, yung ano? nyog niya. Yan, yung topping. So, i-toss mo lang, i-coat mo lang. There you go. Yan, finish na ang ating Putli putli mandi. Ito yung traditional na putli mandi ng mga tausug. Oras na para tikman ang ginawang putli mandi na ang paborito nating food explorer na si Hailey. Sumakses kaya siya? Ayan mga ka-food explorers, after nating matry gumawa ng putli mandi, ngayon naman, titikman naman natin siya. Ayan. Ano po, parang may nakikita akong iba dito aside po sa ginawa natin, Michelle. Try natin yung una naming ginawa. Okay, super excited po ako. Classic or yung Classic, traditional na putli mandi. Kamusta ang palaman? Actually, with the traditional po, it's very familiar yung lasa niya. Alam niyo po yun, parang nalasahan mo na siya somewhere, parang ganun po. Pero meron pa rin siyang twist, may kakaiba pa rin siya. Very Filipino na lasa. Kasi madalas po talaga tayong gumagawa ng mga minatamis na sanyog, tama po, di ba? Tsaka sa mga kakanin po na ganito. Pero yung kagandahan sa kanya, guys, nasa isang kagat lahat. So, nag-decide ako na mag-introduce ng twist sa putli mandi. Kasi naisip ko na para siyang mochi ng Mochi, Japanese totoo. na pwede kang maging very creative. Yes. Gumawa ako ng 3 variation ng putli mandi. So, yung pink po, ang pinagkaiba niya lang dun sa ginawa natin na traditional is yung food coloring. And now, meron po siyang cheese. Yes. Wala siyang niyog, cheese po yung ginamit natin. Ang cute ng kulay niya, guys! Very girly. Yung saltiness ng cheese, sobrang nag-complement po siya dun sa tamis. Kahit na hindi dun ang katamis yung putli mandi, guys. Dahil linagyan mo siya ng, ng salty, which is yung cheese, mas kaya mo siyang kainin ng mas marami. Alam niyo po yun. Kasi may variety of taste ka na titikman. May sweetness, may saltiness, tapos yung pagka-chewy pa, yung texture. So, ang daming nangyayari sa loob ng bunganga mo, pero sobrang sarap. Kumbaga, it's a burst of flavors. Wow, nice. I love it. Yung color green naman po, Okay, ang green naman, ang tawag ko dito ay latik lava. dyan ako pinaka-excited. Kasi mahilig ako sa, ano po, sa gata, sa nyog, alam niyo po yun. Sa latik. Favorite namin yung latik. Guys! Ayan, oh. So good! Sabi ng husband ko, ba't hindi mo subukan ang latik? And it worked. Kaya ito ngayon ang nagiging best seller ko. Actually, ayun pa yung sasabihin ko. As of the moment, parang siya yung pinaka masarap for me. First, parang akong kumakain ng halo-halo. The white one naman po, The white one is ube halaya. ube So, halaya. homemade ube halaya ang ginagamit namin. Wala kaming extenders. As Talagang in, pure po. Yeah, pure na ube na binoboil namin, ginegrate, tapos ginagawang halaya, which takes hours to make. Okay, ito na yung try natin. It's just a simple white na rice cake. Pero actually, it's very Tapos, dainty and beautiful. Totoo. pero packed with ube flavor. Ang sarap po nung
ube. Ito ang tunay na ube, guys. Hindi lang siya, alam niyo yung parang kamote na color ube. Pero ube halaya talaga siya. Lasang-lasa po yung pagka-ube halaya niya. Ang sarap! At saka, isa lang po yung napansin ko sa lahat. Kaya mong kumain ng marami, hindi lang isa. Hindi ka po madaling maumay. Kasi kahit na dessert siya or minatamis siya, hindi siya ganun katamis. Alam niyo po yun, maaalis na yung umay mo doon sa mga una mong kinain, pero at the same time, hindi ka rin mauumay sa kanya. Kahit nalasang-lasa mo siya, hindi masyadong overpowering. Sobrang nakaka-wow po, sobrang artistic. I can actually say, guys, na this is also art. Food Explorers, inaanyayahan ko po kayo na bumisita sa amin dito sa Bingbing Cat Kitchen. Subukan po ninyo ang aming napakasarap na putli mandi. Oh! Na-experience mo na ba yung meron kang gustong sabihin na salita pero hindi mo ma-express ng maayos? Yan ang kwento ng dating magkatrabaho na naging business partners nang itayo nila ang viral coffee shop na ito, ang Resonate Coffee. Basically, Resonate is parang echo or paikot-ikot or paulit-ulit. So parang naisip na lang namin, okay yun na para pag na-try nila yung coffee natin, parang paikot-ikot or paulit-ulit sa isip nila yung experience pag natikman nila yung coffee natin. Nandito ako ngayon sa Resonate Cafe Marikina para tikman ang kanilang mga unique coffees. Ito yung isa sa signature drink ng Resonate Coffee. Ito yung honey lemon americano. One more, wait lang. Guys, alam mo yung lasa ng iced tea, tas linagyan ng coffee, ganun siya. Weird, pero masarap. Okay, naiintindihan ko na po kung bakit sinasabi nila sa inyo yun. Weird, pero masarap. Kasi ganun talaga siya i-explain, guys. Mabubuhay ka dun sa sipa ng kape. Totoo yung sinabi ni Sir na meron siyang kick after. So, very refreshing. Wow. Butter cookie chino naman is, before kasi yung nagsiserve pa lang kami ng black coffee, lagi kami naglalagay ng butter cookie na biscuit doon sa pour over. The reason why is, wala kasi kami sugar or anything. So, cookie na lang para kahit papaano mag-balance out yung coffee and then sweetness, yung may butter cookie sila. Kayo rin po gumagawa nito. Wow. Tingnan nyo, guys. Sobrang intricate. Okay. Now, try the coffee. So, sa mga taong hindi masyadong mahilig sa malakas na kape, ito yung perfect for you, guys. Non-coffee naman. Okay. Ito yung boshi. Boshi. Ano po yung meron dito sa boshi? Well, galing siya sa word na umiboshi. So, plum or... Yan, meron siyang cloves and plums. Tapos meron siyang kiamoy lollipop. Ako favorite ko kasi yung kiamoy. Si Lawrence, siya yung gumagawa na drink. Sabi ko, gawa ka naman ng kiamoy drink. And then yun, na-start niya yung kiamoy. Boshi yung tawag niya, which is word sa oniboshi na prunes. Oh! Okay, so syempre dahil puro kape yung linasahan ko kanina, guys, ibang-iba siya sa panglasa ko ngayon. Pero yung kagandahan nito, yung mga gustong pumunta dito tapos hindi talaga mahilig sa coffee, meron kayong option, guys, kasi meron silang mga non-coffee drinks. Tapos, pwede siya sa bata, no? Yung lasa niya pwede sa bata, ganun siya ka-mild. This one is ice na Delilah. Eto, guys, nasa sweeter side siya ng coffee. Yung kagandahan sa kanya, parang kang kumakain ng, or umiinom ng frap. Ayaw namin mag-offer ng Spanish latte. So, yun na kasi yung usual. So, nag-isip na lang kami ng ibang sweetener, which is brown sugar. Gumawa kami ng brown sugar syrup na may cinnamon, and naisip na namin yung spice latte. Yun na siya. Parang siya yung pinaka-matamis na coffee natin sa lineup. Physically appealing yung mga coffee nila, guys. Tignan nyo naman ang effort pagdating sa mga styling ng coffee nila, di ba? Matapos ang pagtikim ni Hailey ng mga signature drinks ng Resonate Coffee, aba syempre hindi pwedeng hindi niya matikman ang mga special sandwiches na ino-offer nila. Ito, parang siyang croissant na pizza. Ganun yung lasa niya. Kasi meron siyang spinach, meron siyang cream, tapos may cheese. Good, good. I like it.
Ito naman daw sa aking mga co-armies dyan. This is inspired by J-Hope's recipe ng sandwich. Pero of course, ginawa nila ng sarili nilang twist. Guys, so may blueberry jam, merong bacon. Feeling ko kadit ko si J-Hope.